Alright, so yun na nga no, mga ka-IDC, dumating na yung ating in-order na Android head unit para sa ating syempre Honda City IDC, no. Ayan. So ito is 9 inches na head unit, right? So nabili ko siya sa Shopee, no. And then yung price niya is 2,999. Pero nabili ko lang to sa halagang 2,544 dahil meron akong coupon, no. Yan. Bali, ito nga pala is 4 GB RAM with 32 internal memory, no. So, sulit na rin naman yung 32 kasi hindi mo naman to pag-iimbakan ng malalaking files, no. So, bubuksan natin siya ngayon para makita nyo yung mga kasama niya dun sa pagkakabili natin sa halagang 2,544. So, let's go. So, dito makikita nyo unang-una pa lang. Ayan. Meron na siyang manual, no? Ayan. So, may manual ng mismong kung paano gamitin yung pinaka head unit. And then, dito naman sa likod, kung paano naman siya kakabit, yung mga function ng wire. Ayan. Then dito meron tayong GPS antenna. Then meron din tayong bracket. Ito, kasama din siya pre, no? Or kasama din sa package na binili natin. Meron siyang rear camera. Alright. Yung iba kasing package, hindi pa kasama to sa price. So, dito meron din tayo mga iba't ibang klaseng RCA jack and connectors. Then, syempre, yung ating head unit. Ayun. Ito na yung ating head unit, no. Ito yung sa harap niya. Ito yung pinaka mga soft touch ng ating power button, home button, return or back button, and then yung plus and minus volume natin. Then sa likod, ito naman siya. Alright. So yan siya. Actually, ito yung isang nagustuhan ko dito sa product na to, no? Meron siyang built-in na fan. Yan. Kasi hindi talaga may iwasan sa pagka matagal natin ginagamit. Minsan, kahit cellphone natin, umiinit. Yan. So, subukan natin siyang sukatin kung talagang 9 inches ba talaga siya, no? Yan. So, dito, napansin ko na kagad to, hindi siya perfect na rectangle talaga, no? So, dito sa taas, 9 inches siya. Yan. Then, dito naman sa baba is less than 9 inch siya. Parang 8.75 inches. Yan. And then, yung kanyang taas naman is parang 5.5 inches, no? So, nasan nga ba talaga dun yung 9 inches na na Android? So, ito siya talaga mga ka-IDC, no? Ayan. Yung dulo ng mirror or yung pinakadulo ng LCD. Yan, kahit pa ganyan or pa ganun, 9 inches talaga lalabas yan. So, from here to here o kaya yung from here to here. Yun yung pinaka 9 inches niya. Yan. So, isa-isay natin yung mga yung mga kasama niya dun sa box, no, kung para saan nga ba yung mga yun. Alright, so dito natin siya, talikod natin.
So, dito, syempre, yung pinaka-bracket niya. Ayan. So, dalawa siya na may kasamang 4 na bolt or screw na dito siya ilalagay. Ayan. Then, next is itong ayan, meron siyang camera. Sabi nila HD daw yung ganitong camera. So let's see. Ayan. And then I think ito sa power to. Ito naman ito yung nakakonect dito sa pinakalikod ng ating unit. And then ito naman yung pinaka wire na gagapang dun sa ating sasakyan. Then, meron din siyang kasamang dalawang screw para doon sa paglalagyan nito. Alright? Then, meron din tayo ditong mga iba't ibang connector. Ayan. Dito meron dalawang parang USB na connector na connected din siya dito sa ating unit. Then I think ito yung sa mga main na na connection. Ayan. Then meron din tayo ditong GPS, yan, para sa ating navigation. Alright? So dito siya nakakabit. Actually, hindi ko pa naman siya may kakabit ngayon dahil inaantay ko pa din yung pinaka-frame na paglalagyan nito, no? Tapos, syempre, I think hindi ko pa makakayanan na ikabit to ng ako lang, no? Kasi wala pa tayo masyadong experience sa sasakyan. Kaya, siguro hahanap muna ako na mag-i-install na iba. Pero ang gagawin lang natin muna dito is susubukan lang natin siyang paandarin. Yan. Para makita lang natin siya na function and working. May gagamit lang tayo dito ng DIY para masubukan lang natin. Yan. So dito gagamit tayo ng adapter. Yan. So ito is kailangan natin yung may output na 12 volts. Yan. So kung wala kay adapter, ito kinuha ko lang to sa TV Plus namin. So ito muna yung gagamitin natin, no? Para masubukan lang natin na working talaga itong ating head unit. And then ito lang yung gagamitin natin na connection. So dito gagamitin lang natin na kulay dito is yung ito, yung tatlong nauunang kulay, which is yung red, black, and yellow. So ano-ano nga ba to? Basahin natin dito. Yan. So yung black is siya yung ground, and then yung yellow naman siya yung constant power supply, and then yung red naman siya yung ignition switch. Yan. So tatalupan lang natin yung mga dulo nila. Yan. And then pagduduktungin lang natin itong yellow and red. And then yung black naman is ganito lang siya. And then dito sa dulo ng ating adapter, yung black, yan, ano nyo lang siya dito para makakuha lang siya ng ground.
And then itong red and yellow, siya yung ipapasok natin sa loob. Yan. And then i-connect natin ito sa dito. Then syempre ito yung dulo isasaksak natin. Alright. So kita nyo nag-open na siya. Check na rin natin kung ano nga bang meron yung feature niya sa loob, ano. Yan. So mabilis naman yung pinaka-screen niya. Power button. Yun, off, on, long press lang pag papatayin. Menu, ito home, halimbawa home, tapos halimbawa back. Yan, and then yung volume niya. Yan. Then check natin yung specs niya. Yun, device info. So dito sa settings, then car setting, device info. Yan. So Android 13, 4GB RAM, then yung storage niya is 32GB. Yan. So marami kang option na pwedeng ayusin dito, no, option or settings, no. Marami kang ayusin dito na parang cellphone mo na naman na bago, no. So yan. So dito may mga themes din na pwede mong gamitin. So subukan natin to. Yun, no. Angas. So marami kang themes na ano dito na libre, ano. Ayos. Maganda. To. Para kutsihan ang dating. Yun. Ayan, marami siyang marami siyang, may Netflix din. Yan, YouTube, Google. Ayan, marami.
Then, isa pang I think na okay dito yung yung multitasking. Yan, subukan natin. Ayan, pwede kang split screen ba ang tawag dyan or multitasking. I think parehas lang. Ayan. Habang nakikinig ka ng music, nagmamap ka, o kaya habang naka-view yung camera mo dito sa kabila is pwede ka dito mag-map. So, yun, maganda. Sulit. So, yun lang naman mga ka-EDC, no? Sinubukan lang natin kung magpa-power on siya, kung working siya, and then kung ano-ano nga ba yung mga features na sa loob. Yan. So, at least medyo kampante tayo ngayon sa pagkakareceive natin kahit hindi pa natin ikakabit is working yung unit. Pero syempre, mas maganda pa rin kung may ikakabit natin lahat itong mga to para makita natin na talagang fully operational talaga yung ating head unit. So, yun lang mga ka-EDC, no? Hopefully, kahit papano is nakatulong itong video vlog natin for today. So, you know the drill. Please like, share, and subscribe. And don't forget to hit the notification bell para lagi kayong updated sa mga videos niya upload pa natin.